Hi mga ka-Pilipino, ako po si Blue Roy at welcome sa Kwentong Pilipino. Ngayong episode natin, ang makakasama natin ay isa ring musikero, isang reviewer and editor ng Soundscape, at isa din na magaling na mag-drawing. Karangalan po natin na makasama dito sa Kwentong Pilipino, Ginoong Aljun Cruz. Hi Aljun! Hello po. Aljun, una, maraming salamat kapag tanggap ng aking imbitasyon Salamat din po. na ikaw ay maging bahagi ng Kwentong Pilipino. Sa karangalan po. Bilang pagbubukas, kumusta ka? Masaya po yung puso ko ngayon. Kasi dahil nagagawa ko po lahat ng gusto ko. Kaya nasi-share ko po yung music ko sa ibang tao. Maaari mo bang ibahagi dito sa Kwentong Pilipino, sino ba si Aljun before? Dati si Aljon yung tao na makikita mo na lagi nasa sulok lang ng silid na nagtatago sa publiko dahil nahihiya siya. And compared ngayon na parang may lakas na ng loob na humarap sa publiko at i-share yung sarili. Although natatakot pa rin siya hanggang ngayon, is mas matapang na siya compared to. And sino na si Aljun ngayon? Yun, as mentioned, parang ako na yung Aljo na mas matapang na compared doon. And mas kaya na humarap sa publiko. Although mahihiya pa rin, pero mas matapang na. Si Aljon bilang inayos yung Soundscape ay yung tao na binibigay yung puso sa pagre-review. And minimake sure ko na lahat ng naramdaman ko dun sa kanta na nire-review ko is nagpaparating ko ako sa pamamagitan ng review. Aljun bilang isang reviewer ng Soundscape, lahat ng mga kanta ay napapakinggan mo. Yes po. Alin sa mga kanta ang tumatak sa isip at puso mo na may connection, pakiwari mo sa buhay? Siguro kung papapiliin ako ng isang kanta na nireview ka sa Soundscape na pinakatumatak sa akin, siguro yung Huwag Kang Kukurap sa Taong Kurap ni Michi. Since naniniwala ako na hindi naman lahat ng artist is may tapang na ilabas yung ganong klaseng material, and parang hinahangaan ko si Michi sa part na yun dahil kaya niyang ilabas yung ganong klaseng material ng walang takot. At higit sa lahat, parang naging part din ako ng backing vocals ng kanta na yun. Aljun, bago ko makalimutan, pwede mo ba pakinggan namin ang ilang linya sa kantang Gusto Kita? Yung pinaka-paborito mo? Ang pinaka-paborito kong linya sa Gusto Kita is yung umami na siya finally. Yung part kasi na yun is yung sumisigaw lang siya na Gusto kita, gusto kita, gusto kita, gusto kita, gusto kita, gusto kita. Parang before kasi pumasok yung part ng kanta niya is parang nag-aalangan siya kung aami siya. Sinasabi niya sa kanta na siguro kung papapiliin ako sa parte ng Gusto Kita na gustong gusto ko is yung parte na umaamin na siya sa nararamdaman niya sa nagugustuhan niya, which is yung gusto kita, gusto kita, gusto kita, gusto kita, gusto kita, gusto kita. Kasi bago yung parte na yan yung part na nahihirapan siya umamin yung taong nagugustuhan niya, which is yung bahala na kung ako'y iyong iwasan, bahala na kung ako'y iyong iwasan, bahala na kung ako ay iwasan, basta gusto kita o sinta. Saka papasok yung gusto kita, gusto kita, gusto kita. Okay, imbitahan mo mga ka-Pilipino na pakinggan ang iyong kantang Gusto Kita. Inimbitahan ko po kayo na pakinggan ang Gusto Kita na available sa lahat ng streaming platforms. Aljun, babalikan ko. Kumusta ka bilang isang anak? Sisiraan, di sa labi, wala sila.
Ako po bilang isang anak ay masasabi kong mabuting anak na ginagawa yung best niya para makapag-provide para sa magulang niya. Sobrang close ko sa nanay ko, masasabi ko. And yung father ko po, di ko naman po masasabing hindi kami close. Pero, ayun, close po kami. Pero wala na po kasi siya. Okay. Pinaka-memorable po sa aking alaala kasama yung tatay ko is yung tuwing linggo. Kasama ko po siyang nanonood ng boxing sa TV at yung mga palabas na FPJ. Panahon ni Fernando Po Jr. Yes po. Paborito niya po kasi si Fernando po Jr. Mhm. And kahit po ulit na po niyang napanood yung palabas, hindi po siya nagsasawa. Correct. Ito, Arjun, bilang itinataguyod ang sarili na maipakilala ang sarili mong estilo na pagkanta sa publiko, paano mo bibigyang paglalarawan ang Arjun Cruz bilang isang mga awit? Siguro kung ilalarawan ko yung sarili ko bilang mga awit, ay ilalarawan ko yung sarili ko as isang mga awit na lumilikha ng mga kantang galing sa puso niya, na yung mga liriko na mga kanta niya ay pawang pure honesty at gaya ng sabi ko, galing sa puso. Bilang isang musikero, naging public figure na, anong kwento ng buhay mo ang handa mong ilatag Okay, so malinaw na. sa mga nanunood at nakikinig sa iyong musika, at anong kwento ng buhay mo ang hindi mo kayang ilatag sa kanila? Bilang isang mga awit, wala naman po akong bagay na gustong itago sa publiko. Okay. Very open naman po ako. So, lahat ilalatag mo. Yes po. Okay. Anong kwento ng buhay mo ang pinakamasaya na hanggang ngayon ipinagmamalaki mong naramdaman mo? Siguro ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko is yung first time kong na-share yung kanta ko. Sa pamamagitan ng isang open mic sa cabin bar ng isang banda. Is parang around 2018 po yun. And sobrang saya para sa pakiramdam kapag naiparinig mo sa ibang tao yung obra mo.